Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayon ay unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigan, tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa paganyayang lumakad sa liwanag ng Panginoon, inilalahad ni Propeta Isaias ang kanyang pangitain tungkol sa pagkakaisa ng mga bansa
at ang pag-iral ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat si Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Tayo pong lahat, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping sa pooy, yaoy idalangin. Ang napagmamahal sa'yo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay laging maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa'yo Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng poong ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni San Pablo ang mga taga-Roma na mamuhay ng marangal at paghariin ng Diyos sa kanilang buhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo ay magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi
at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasanito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na darating ang anak ng tao sa oras na hindi inaasahan, kaya nararapat lamang na maging laging handa. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ng kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sabagat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Today, we start the season of Advent. Advent is a season of preparation. Ano bang pinaghahandaan natin? May dalawang muka ang Advent. Ang unang muka ng Advent, ang pinaghahandaan natin, sinasagisag ng Advent wreath. Merong 4 na kandila at kada linggo simula mamaya, sisindihan natin, naguhudyat na malapit na ang Kapaskuhan. Christmas season is indeed coming. At yan ang ating unang pinaghahandaan, ang unang pagdating ng Panginoon. First coming via Christmas Day. Kaya nga dito sa ating parokya ay meron ng mga disenyong parol. May mga ilaw na tanda na malapit na ang Kapaskuhan. But we do not only prepare for the Lord's first coming. Advent has a second phase. Pinaghahanda rin tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon.
Kailan yon? Hindi natin alam. Walang ilang kandilang sisindihan para masabi malapit na ang second coming. And so my dear brothers and sisters, Advent is a season of preparation for both the first coming of Jesus, Christmas Day, and second coming, time unknown. Kaya nga ang mga Katoliko-Kristyano dapat palaging nakahanda. If Advent is a season for preparation, tayong mga Pilipino, sanay na sanay tayo dyan, maghanda. But the intensity of preparation depends on who is coming. Yung tindi at abala natin sa paghahanda, kumporme sa kung sino ang darating. Kapag importante ang darating, bigatin ang preparation. Mamamalengke, magluluto ng masasarap, hindi lang isang ulam yan. Dahil importante ang darating, maraming ihahanda. Maglilinis ng bahay, kapag mahalaga ang darating, mabigat ang preparation. Kapag medyo-medyo lang ang darating, medyo-medyo lang din ang preparation. And worse, kapag hindi naman masyadong mahalaga ang darating, bakit magpe-prepare pa? Kung ano na lang maabutan niya. The intensity of preparation depends on who is coming. Sino ba ang darating? Kinakanta natin palagi pag Advent, Halina, Jesus, halina. We are inviting Jesus, come, halika na, pumarito ka, sagipin mo ang bayan, pumarito ka na, come Lord Jesus. Pero pag dumating ba, talaga bang nakahanda ka? Kanta ka ng kanta, halina Jesus. Kung dumating, maabutan ka kayang nakahanda? Paano ba tayo maghahanda? Our set of readings today, first Sunday of Advent, gives us 3 important ways how can we prepare. Ano mang coming yan? First coming o second coming ng ating Panginoon? The first way to prepare, according to our first reading from the book of the prophet Isaiah, ang vision niya, maraming mga tao ang magpupunta sa bundok, magtitipon sa bundok ng Panginoon. At paano sila pupunta sa bundok ng Panginoon? Sang-ayon sa ating first reading, sabi doon malinaw, lalakad sila sa landas ng Panginoon. Lalakad. They will walk. Not run, they will walk. And that is the first way to prepare for the coming of the Lord. Walk. Maglakad. Ibig sabihin nun, take things slowly. Because it is only in taking things slowly that we can appreciate even the smallest of details. Ang problema sa maraming mga tao ngayon, naghahadali tayo palagi. Kaya nga kapag Kapasko, meron tayong termino, Christmas rush. We are always in a hurry. We are always in a rush. Minamadali natin lahat. At dahil minamadali natin lahat, hindi na tuloy natin nananamnam ang bawat pagkakataon. Hindi na natin nananamnam, hindi natin nasa-savor ang mga nangyayari sa paligid. Bakit? Minamadali natin. May mga taong ang bilis-bilis kumain. Hindi na tuloy nananamnam yung flavor. Masarap ba? Masarap. Nalasahan mo ba yung paminta? Hindi ko na nalasahan yan. Basta nakain ko. Ang bilis-bilis kasi, kumain.
O kaya pag nanonood ng mga pelikula o series, napaka maiinipin. Anong ginagawa ng mga maiinipin? Pina-fast forward na lang. Nabibitin ako sa ano bang mangyayari. Malaman ko na agad. Ayaw na nating nag-iintay. We tend to rush everything. And so our first reading reminds us, Advent is taking things one step at a time. Bakit ba palaging nagmamadali? Kaya hindi natin makita, pinagpapala din tayo ng Diyos. Kaya hindi natin makita kung gaano karami ang ibinibigay ng Diyos kasi naghahadali tayo palagi. Merong slogan, sabi, why walk if you can run? Why run if you can fly? The quicker, the faster, the better. Ayaw natin ng mabagal. Sa totoo nga, negative ang connotation natin kapag mabagal. Kapag makupad, kapag mabagal, kapag sinabing slow learner, hindi makaintindi. Ang pangit ng tingin natin sa mabagal. Kaya walang masyadong tao ang nagbabagal. Lahat minamadali. Ang danger sa pagmamadali, you don't savor what is really in front of you. Hindi mo nananamnam kung ano ang nasa harap mo. May kasabihan sa Tagalog, kapag tumakbong matulin, pag natinik ay malalim. Advent reminds us to walk, to take things slowly. Mga Katoliko Kristiyano, Paskong-Pasko na no? Advent pa muna. Hindi pa Pasko, may Advent pa. But Advent is not only to walk. Another way to prepare, according to our second reading from the letter of St. Paul, in its very first line, mga minamahal kong kapatid, gumising na kayo! Huwag kayong tutulog-tulog at huwag kayong papatay-patay. That is the second way to prepare for the Lord's coming. You wake up. Mga minamahal kong mga kapatid, saan kayo nakakatulog? Kapag madilim. Mentras madilim, mas nakakatulog. And so the St. Paul, in our second reading, invites us, get out of darkness. Umalis kayo sa kadiliman nang magising kayo. Huwag na kayong maglasing. Huwag na kayo sapitan ng laman. Huwag na kayong inggitero. Huwag na kayong gumagawa ng masama. Suma total, huwag na kayo sa dilim. Kasi kapag malapit sa dilim, ang tendency nakakatulog. And so St. Paul clearly reminds us, magsigising na kayo. Wake up. Di ba tayo ganyan? Kapag gusto nating matulog, patayin ang ilaw. At mentras may nagbubukas ng ilaw, mas nagigising tayo. Paano mo gustong gisingin yung kasama mo sa bahay? Mag-alarm ka at pagbuksan mo ng ilaw. The more light we immerse ourselves with, mas nagigising tayo. Malinaw ang sinasabi ni St. Paul, get out of darkness, wake up. And the third way to prepare for the coming of the Lord is obviously from our gospel. Not only to walk, not only to wake up, but to stay awake. Magkaiba yung waking up sa staying awake. Sabagat may mga nagising, pero natulog ulit. Ang sinasabi ng Panginoon, kapag nagising ka, magising ka na. Stay awake. Kasi darating ang Panginoon, parang magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan. Darating ang Panginoon, tulad nung panahon ni Noe, nag-iinom sila, kumakain sila, yun pala katapusan na nila. Sa oras at araw na hindi mo inaasahan.
Anong paghahanda ang kailangan doon? Gising ka palagi. Stay awake. Kaya mga minamahal kong kapatid, hindi sapat na magising lang. Kasi may mga Katoliko Kristiyano nagising sa liwanag. Pero hindi consistent. Babalik ulit sa dilim. Makakatulog. Ang gusto ng Panginoon, kapag para makapaghanda ka ng lubos, kapag nagising ka na at luminya ka na sa liwanag, be consistent with the light. Be good and do good. Sana ho ganyan tayong mga Katoliko. Hindi aandap-andap. Hindi nagising na, babalik ulit sa dilim. Hindi nagising na, matutulog ulit. Ang ating spiritual life, spirituality, palaging gising. Staying awake. My dear brothers and sisters, first Sunday of Advent, we invite the Lord, halina Jesus, halina. That applies to both phases of Advent. First coming, second coming. Halina Jesus, halina. E pag dumating ba, nakahanda ka? Paano maghahanda? You take things slowly. You walk. Mas maa-appreciate natin ang mga bagay-bagay sa kabagalan. You wake up. Get out of darkness. Expose yourself to the light. And when you expose yourself to the light, wag nang babalik sa dilim. Stay awake. Whenever we walk, we wake up, and we stay awake, anumang araw at oras dumating ang Panginoon, maaabutan kanyang nakahanda. Amen. Magsitayo tayo, ipahahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Naparito si Kristo upang tayo'y iligtas at nangako na babalik muli sa wakas ng Panginoon. Manalangin tayo na parating maging handa na tanggapin siya, ating itugon, halina Jesus, halina. Halina Jesus, halina, upang ang ating mga puso ay manatiling bukas sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Jesus, halina, upang ang liwanag ni Kristo ang pumawi sa kadiliman ng kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Upang ang darating na panahon ng Kapaskuhan ay magdulot sa atin ng kapayapaan at kagalakan habang tayo'y nagsisikap na sumunod sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Amang mapagmahal, pinupuri ka namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng tao. Siya ang karunungan na nagtuturo at gumagabay sa amin. Siya ang manunubos ng mga bansa. Ating sisindihan ng unang kandila sa panahon ng Adbyento.
Amang maawain, kami iyong basbasan habang sinindihan ng kandila ng koronang ito. Ang korona at ang ilaw nito ay maging tanda ng wapang pangako ni Kristo na ihahatid sa amin ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Kristo, ikaw ang liwanag ng mundo, ang iyong aral at halimbawa ay patnubay sa paglalakbay sa buhay na ito. Liwanagan mo ang aming isipan at papag-alabin ang aming mga puso sa pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan at sa mga namumuno rito, upang sa pamamagitan ng kanilang matibay na pag-asa at pagsusumikap na mapabuti ang mundo, magdulot ito ng pagkakabuklod ng mga Kristiyano kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang tumugon sila sa tawag ng Panginoong darating sa wakas na panahon, na ipahayag ang mensahe ng pag-ibig at pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga naghihirap, nagdurusa, may karamdaman at may kapansanan, upang ituring na ang pagkalinga sa kanila ay paghahanda rin para sa pagdarating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon at magsikap na sama-samang maghintay ng may pag-asa sa pagdarating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mahal nating yumao, upang makamit nila ang pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan, nilapit natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Panginoong Kristo, dinggin ang aming panalangin, pagkalooban kami ng matibay na pag-asa at panatilihing handa at gising hanggang sa iyong muling pagbabalik, sabagat ikaw ang Panginoong kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay palaging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo sa pasasalamat.
Masaya rin ho nating ibinabahagi sa inyo na ang ating kasama sa parokya sa darating na December 3, taong kasalukuyan, ay oordinahang diakono. 7 ang oordinahan sa ating diocese, isa galing dito sa ating parokya na handito po, si Seminarian Kelvin Alejandro. Palapakan po natin. Siya ho ay tubo dito sa Katmon, under ng ecclesiastical jurisdiction ng ating parokya. Sana ho ay patuloy nating ipagdasal si Brother Kevin at ang kanyang mga kasama na maging mga tapat na diakono at lingkod ng Panginoon. Ganon din naman ho, ito ay pagkakataon para mag-anyaya sa mga kabataang lalaki na kung may bukasyon sa pagpapari, ay maaaring subukan ng ating seminaryo. Dito sa ating parokya, gagraduate na nga ho at mauordinahan si Kelvin. Meron tayong 2 seminarista, isang second year college, si Brother Carmelo, at isang grade 12, si Seminarian Nathaniel Paquilio. Bukod ho sa kanilang 2, wala na ho. Kaya ho sana sa mga kabataan nating lalaki, sa mga altar servers natin, baka ho mayroong interesado na magpari. O sa inyo ho, mga maninimbat deboto, malaking galak ho ang maidudulot niyan sa ating patrona. Pagdasal natin ang mga pari, ang mga diakono, ang ating obispo, at ang mga nagpapari. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa